Relate na relate ako! Ala, parang nahihilab na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear MOR, ibang kilig sa orig. Dear MOR, hello sa lahat ng MOR listeners. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lorraine, 28 years old at isang online seller. Nakatira ako sa Pasay City pero sa Dagupan ako lumaki. Sanggol pa lang ako nang mamatay ang tatay ko, habang OFW naman ang nanay lulu ko. Ilang taon matapos mawala si tatay ay nagkaroon ng bagong pamilya si nanay sa Dubai kung saan siya nagtatrabaho. 4th year high school ako noon. Dahil dito, nagrebelde ako at nahinto na sa pag-aaral. Lolo at lola ko sa mother's side ang kinalakihan ko. Noong 18 years old ako, ay umuwi si nanay dito sa Pilipinas at dito kami nagkaayos. Unti-unti ko ring natanggap na may bago na siyang pamilya. Pero kahit pa nagkaayos na kami, ay hindi na talaga niya ako napilit mag-aral ulit. 24 years old ako nang lumipat ako dito sa Pasay. Niyaya na kasi akong magsama ng pangatlo kong boyfriend na taga-Dagupan din, pero nakakuha ng trabaho sa Pasay. Ayaw ako payagan ni nanay, ng lolo at lola ko nung una, pero wala silang nagawa. Inisip ko kasi na dahil 3 taon na kami ng boyfriend ko noon, ay kami na talaga ang para sa isa't isa. Yun nga lang ay nagkamali ako. Dahil matapos ang mahigit 1 taong pagsasama, ay iniwan niya ako at sumama siya sa iba. Nahirapan ako noong una dahil hindi pa ako gaanong sanay sa lugar. Pero dahil sa pride at dahil nagsimula na rin ako ng online selling dito, ay nagpasya pa rin akong wag umalis at ipinagpatuloy na lang ang nasimulan kong buhay dito sa Maynila. Nagkaroon ulit ako ng 2 pang boyfriend pagkatapos noon. Pero pareho ring hindi nagtagal. Aaminin ko na ako yung tipo ng tao na madaling makamove on. Siguro dahil na rin nasanay na ako mula sa maagang pagkawala ni tatay at sa pang-iiwan ni nanay. Kaya hindi na ako masyadong nahihirapan kapag iniiwan ng mga nagiging boyfriend ko. Hanggang sa makilala ko si Michael, delivery boy sa isang fast food at pang-anim kong boyfriend. 7 taon ang tanda ko sa kanya, pero pareho kaming kalog, kaya nagkasundo agad. Palabiro rin siya at lagi niya akong napapatawa. Sa lahat ng naging boyfriend ko, masasabi kong si Michael ang pinaka-okay. Kung bakit? Hayaan niyong dito ko simulan ang kwento. Babe, ikaw muna magluto ng pansit canton dyan Pasok muna ako dun sa loob at tatawag na si nanay. Baka masermo na naman ako kapag hindi ako nakasagot agad Tsaka baka miss na ako nung kapatid ko dun. Sige babe, basta kapag kailangan mo ng backup, tawagan mo lang ako dito. Masyadong attitude yung kapatid mo sa labas Ang maldita pero piko naman. Huy, hindi ako magpapaapi dun, no? Kita mo naman kung paano ko siya nabara kagabi, di ba? Bumalik din sa kanya yung kamalditahan niya. O sige na, magluto ka na dyan O, Nay. Hello, anak. Lorraine, kumusta? Tinawagan mo na ba yung kapatid mo? Napaiyak mo yun kagabi. Hanggang ngayon nakakulong sa kwarto niya rito. Sana nag-sorry ka na. Bakit ako? Ano po bang kasalanan ko? Di ba siya yung nagmamaldita? Bakit parang ako pa po yung may kasalanan ngayon? Ayang ka na naman, ha? Bakit kasi pinatulan mo? Ikaw ang matanda. Sa halip na ikaw yung manguna para maging close kayo sa isa't isa, gumaganyan ka pa. Talagang hindi mo makakasundo ang kapatid mo kung lagi mo na lang siyang binabara tuwing nagkakausap kayo. Oo, may pagkamaldita yung batang yun. Pero kapag nakuha mo ang loob nun, sobrang lambing at sobrang bait nun. Okay, Tams? Sa inyo na nga nang galing May pagkamaldita talaga yung anak niyong yan. Siya yung nagtari sa akin kagabi, tapos siya rin yung napikon. Kasalanan ko pa rin yun?
Kung bakit ba naman kasi pinipilit yung maging close kami, hindi naman talaga kami magkapatid na buo. Anong pananalita na naman yan, Lorraine? Kailan ba matatapos sa'yo ang issue na yan? Bakit ba pabalik-balik tayo? Akala ko ba okay ka na? Akala ko ba tanggap mo na? Kahit naman nagkaroon ako ng bagong pamilya rito, ni minsan ba kinalimutan kita? Ayan, sobrang daling sabihin para sa inyo yan Palibhasa, ikaw ang masaya sa nangyari. Hindi naman ikaw yung naulila di ba? Palibhasa, laruan lang siguro yung tingin nyo sa akin. Kaya wala lang sa inyo yung iniwan nyo ko Ano bang naulila ang sinasabi mo? Ni minsan nga hindi kita kinalimutan. Nagpapadala pa rin ako sa'yo lagi ng sustento. Hindi ako nawala para sabihin ko sa'yo, ha? Ikaw lang ang naglalayo ng sarili mo sa amin. Ako pa talaga ngayon. Bahala nga ho kayo kung anong gusto nyong paniwalaan. Basta ako, wag nyo akong pilitin kung talagang hindi ko makasundo ang anak nyo dyan. Alam mo kung anong problema sa'yo. At habang tumatagal, mas nagiging bastos ka rin at nawawalan ka na ng galang sa iba. Lalo na sa amin na pamilya mo. Oo na ho, oo na. Ako na ang masama, ako na ang ma-pride, ako na ang bastos, ako na ang kontrabida. Ilang beses nyo na pong sinabi sa akin yan Alam na alam ko naman na ganyan lang ang tingin nyo sa akin. Sana kasi wag pride at pagmamataas yung inuuna mo. Kung nag-aral ka sana, di hindi ka magkakaganyan. O ngayon, 27 anyos ka na pero ano nang nangyari sa buhay mo? O tapos ngayon, buhay ko naman ang uungkatin nyo? Laging dyan ang bagsak ng usapan natin Alam nyo kung tatawag lang kayo para pagalitan at sermonan ako at para punahin ng buhay ko, wag na lang po kayo tumawag. Tignan mo, sinasabi ko lang ang totoo. Wala ka bang pangarap sa sarili mo, ha? Dahil lang sa pakiramdam mo na iniwan ka, hinayaan mo na lang magkaganyan ang buhay mo. Tama na ho. Babe, ano nangyayari? Okay ka lang ba dyan? Diyan, doon ka na nga lang muna sa labas. Huwag ka na sumabay. Ayan pa ang isang problema sa'yo. Wala kang ibang inatupag kundi mag-boyfriend ng mag-boyfriend. Lahat ng nagiging boyfriend mo, inuuwi mo kaagad sa bahay. Sabi hong tama na Mabuti pa nga yung mga nagiging boyfriend ko Naranasan kong makasama sa bahay. Ikaw mismong ina ko, di mo nga magawa sa akin yun Ano? Anong katwiran yan, Lorraine, ha? Binibigyan mo pa ng dahilan ng walang kasawaan mong pagbo-boyfriend? Kung nag-aral ka sana at nakinig ka sa amin ng lolo at lola mo, hindi ka magkakaganyan, di sana. Mawalang galang na ho. Siguro ho, sa susunod na lang kayo mag-usap ni Lorraine kapag pareho ng malamig yung ulo ninyo. At sino ka para sabihin ako ng ganyan, ha? Boyfriend ka lang ng anak ko. Labas ka sa mga problema naming mag-ina. Naging ina nga ho ba kayo ni Lorraine? Tinanggap na niyo yung pinili niyong buhay dyan. Sana irespeto niyo rin yung buhay na meron siya dito. Michael, wag ka na makialam dito, please. Alam mo, Michael, hindi pa tayo nakikita ng personal pero hindi ko na nagugustuhan yung ugali mo. Hindi na ako magtataka kung bakit nagiging bastos ang anak ko. Ikaw pa lang nakakasama Tama na nga ho. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Mabuti pa nga. At pagsabihan mo yung lalaking yan, ha? Nagmamagaling masyado. Okay ka lang ba, babe? Babe naman ang linaw ng usapan natin kanina, diba? Bakit bigla kang sumabat sa usapan namin ni nanay? Di ngayon mas lalo siyang nagalit. Sobra na siya sa'yo Kahit nanay mo siya, tingin mo hahayaan kung ganun ka lang yan. Kahit na. Hindi ka pa rin dapat nakialam. Kaya ko naman yung sarili ko Kaya? Kaya ba parang naiiyak ka na kanina? Alam mo babe, hindi ko naman ginawa yun para sumabat lang o makialam Ginawa ko yun para ipagtanggol ka. Boyfriend mo ako Hindi lang kita basta mamahalin. Nandito ako para samahan ka sa lahat. Kaya hayaan mo na lang ako, okay? Huwag ka na ma-stress dyan. Mabuti pa, kumain na lang tayo ng paborito mong pansit canton. Dali na, tara. Mga kamorkada, sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganitong klaseng concern mula sa isang lalaki. Lahat kasi ng naging boyfriend ko dati, oo, malambing,
Pero ni minsan walang nakialam tungkol sa usapin ng pamilya ko. Walang lalim, kaya rin siguro halos wala lang sa akin kapag naghihiwalay kami. Pero kay Michael, iba. Ramdam ko yung concern niya, na may pakialam siya sa buhay ko. Lagi siyang nandyan para ipagtanggol ako kay nanay, lalo na tuwing kina-question nito yung buhay ko. Handa rin siyang makipag-away sa maldita kong kapatid kapag sinasagot-sagot ako nito sa video call. Sinasamahan niya rin ako tuwing uuwi ako sa dagupan kina lolo at lola para dumalaw. Lagi siyang nandyan. Hindi lang sa oras na okay at masaya ko. Mas pinaparamdam pa niya yung presensya niya kapag kailangan ko ng karamay. Palabiro siya, pero alam ko at ramdam kong seryoso siya sa aming dalawa. Na malalim yung relasyong meron kami. At dahil doon, masaya at kontento ako. At handa ko ring gawin ang lahat para sa kanya. Ay, sa wakas. Isang item na lang tong ihahatid ko at makakauwi na rin ako. Aba, tinanghali yata masyado ng gising ng magaling kong boyfriend. Late na tumawag ah. Hello, babe? Hi, babe. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang boses mo? Okay ka lang ba? Hindi nga eh. Babe, parang nilalagnat ako. Sobrang init ng pakiramdam ko. Ha? Uminom ka na ba ng gamot? Nandiyan ba yung kasama mo sa apartment? Wala. Ay, mag-isa lang ako dito. Wala rin akong gamot. Ano ba yan? Saglit. Hintayin mo ako ha. Bibili ako ng gamot at pupuntahan kita dyan. Ha? Di ba nagde-deliver ka pa ngayon? Oo, pero isa na lang naman to. Tsaka, pwede namang bukas ko na lang dalhin. Total, sa bahay naman mismo pinapahatid eh. Naku, wag na, babe. Unahin mo na yan. Baka hinihintay na ng customer eh. Kaya ko naman dito. Babe, makakapaghintay ang customer. Tsaka kaklose ko naman yun, kaya walang problema dun. Unahin ko pa ba to kaysa sa'yo na may sakit? Basta hintayin mo ako dyan ha, pupuntahan kita. Pero babe, wag na. Huwag matigas ang ulo, ano ba? Sige na, magpahinga ka muna dyan. Hintayin mo ako. Ay, ano bang nangyayari sa lalaking yun? Kagabi lang, ang sigla-sigla niya, tapos ngayon biglang may sakit na. Ay, makamunta na nga muna sa butika. Babe, nandito na ako. Babe? Ay, kawawa naman ng baby ko, nagkasakit. Gising na muna, may dala akong gamot tsaka ligaw. O, teka lang ha, ilalagay ko muna dito yung mga... Sorry, babe. Pa yan, buwisit ka, babe. Wala kang sakit. Sorry na. Namiss kita eh. Nakakainis ka. Akala ko pa naman kung ano nang nangyari sa'yo. Sabi ko pa, kagabi naman okay ka pa. Tapos, bakit ngayon bigla siya nagkasakit? At least, nalaman ko rin na pupuntahan mo ko agad kahit anong mangyari. Alam mo, pasaway ka. Buti na lang kaklose ko yung huling customer na pupuntahan ko dapat ngayon. Bakit? Nagsisisi ka bang pinuntahan mo ako ngayon? Mas gugustuhin mo ba totoong may sakit ako? Baliw. Bakit naman ako magsisisi? Siyempre hindi. Ang sa akin lang, pinag-alala mo ko. Alam mo, nakakainis ka. Pwede mo naman akong papuntahin eh. Bakit kailangan mo pang magpanggap na may sakit? Ganun talaga. Para maiba naman, ayaw mo nun? Ay nako, ewan ko sa'yo. Mabuti pa kainin mo na lang yung dinala kong lugaw habang mainit pa. Alam ko namang hindi ka pa nag-aagahan eh. Ayaw ko nun. Gusto ko ikaw. Hindi pa naman ako gutom eh. Liga dito pa, akap nga ako. Ay nako, tanghali na. Kainin mo nga muna to, sige na. Mamaya na lang. Dito lang muna ako sa yakap mo. Halos 1 linggo kaya tayo hindi nagkita. Ang busy natin pareho eh. Ay, shoo. Ikaw lang kaya yung sobrang busy. Tapos, puro tropa yung inuuna mo nitong mga nakaraang araw. Sorry na nga. Alam mo namang sunod-sunod ang birthday ng mga tropa ko nitong nagdaang linggo eh. Kaya nga babawi na po ako. Ito na nga. Oh. Babawi. Kailangan pa akong pakabahin para bumawi, ganon?
Tapos nasira pang schedule ng delivery ko. Sa halip tuloy na pahinga na ako bukas, may isang customer pa akong kailangan puntahan. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita mag-deliver bukas. O kaya kung gusto mo, ako na lang mag-deliver para pahinga ka naman. Sus! Oh, tatampo ka pa rin ba talaga? Teka nga, ha? Hindi na, Ano, ano? hindi na, babe. Hindi na, please, Hindi, tama para na, nagtatampo tama ka, na. ha? Hindi na talaga, promise. Tama na. Namiss ko yung ganito, ha? Ako rin, namiss ko to. Mwah! Mwah, 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 mwah. Tama, lumalaban ng babe ko, ha? Yun ang gusto ko sa'yo. Mwah, mwah. Siyempre, ako pa ba? Ikaw humanda sa akin ngayon, ha? Gagantihan talaga kita. Parang sa lahat ng ganti, ito yung gusto ko, ha? Parang may bagong moves ka bang ituturo sa akin ngayon, ha, Ben? Mwah, mwah, mwah. Marami, babe. Mga kamorkada, pareho kaming maloko ni Michael, lalo na pagdating sa mga bagay na nagpapainit ng relasyon namin. Pero sa aming dalawa, masasabi ko at nabanggit din ni Michael sa akin na mas magaling daw ako at mas marami akong alam. Hindi ko naman tinatanggi na may pagka-adventurous at maharot talaga ako pagdating sa relasyon. Kahit ang mga naging boyfriend ko noon ay alam na alam ang bagay na ito. Sa totoo lang, madalas akong machismis sa mga katabi kong apartment dahil mabilis nga raw akong magpalit ng boyfriend at lahat sinasama ko sa bahay. Pero hinahayaan ko na lang. Alam ko rin naman kasi kung paano iingatan ang sarili ko. Nung una, akala ko na to turn off sa akin si Michael sa dami ng alam ko. Pero mas okay daw sa kanya dahil marami siyang natututunan sa akin. Dahil nga mas bata siya sa akin, lagi niyang sinasabi na ituro ko raw sa kanya lahat ng experience ko. Mabuti na lang at nagkakasundo talaga kami sa halos lahat ng bagay. Cheers para sa mga solid kong tropa, Brian at Yo, Ipo! cheers! Cheers! Cheers din para sa the best kong girlfriend, si Lorraine! Cheers! Ay nako, puro talaga kayo kalokohan. Huwag na kayo masyadong maingay, ha? Baka mamaya masigawan tayo ng kapitbahay dito. Babe naman kami, baby, ha? Teka dito, inom ka ba? Ang guard na kabantay Oo nga, dyan, Lorraine. Samahan mo pa kaming uminom dito. Nako, hindi na. Kayo na lang. Okay na ako sa isang bote. Hindi ako pwede maglasing at walang mag-aalaga kay Michael. Ayun iba talaga tong tropa natin boy Babing baby ng girlfriend, sana all! Kung girlfriend ko yan, malamang panay sermon ang inabot ko, ha? Oo nga, no? Kaya takot-takot din sa girlfriend mong si Are. Hindi marunong sumakay sa trip. Well, sabi ko naman sa inyo, the best talaga ang girlfriend ko. Di ba, babe? Love you, babe. Oo, walang I-love-yuhan, pare. Kita mo namang malamig ang gabi namin ni Eboy dahil wala ang mga syota namin Pare, wag ganun. Respeto tayo dito. Di ba, no, Lorraine? At dahil dyan, pengi pa nga kami na chicharon. Ubus na Ikaw talaga? Teka, ikukuha ko kayo sa loob. Yellow, meron pa kayo? Pabos na rin, babe. Pwedeng bakuhan na rin. Sige, babe. Saglit lang, ha? Grabe tong si Lorraine. Lakas din maka-sugar mommy no? Siya na bumili ng alak at pulutan. Siya pa nagluto at nag-aasikaso sa atin. Ay, nako. Oo nga Swerte na tong si Michael. May sponsor na. May yaya pa. Sabi sa inyo mainggit kayo. Ilang taon na nga ulit si Lorraine, pare? 27, pare. Anak nung 7 taon pala tandaan niya sa'yo. Kaya naman pala kung alagaan ka, parang nanay 2 in 1 na raw, pare. Girlfriend na, nanay pa. Mga mokong, inggit lang kayo Ito na yung chicharon tsaka yung yellow nyo, oh. Salamat, babe. Oh, teka, upo ka muna dyan.
Ayaw namin kasing napapagod ka masyado. Baliw! Uy, babe, hindi mo na yata kaya. Tama na, halika na sa loob. Pansing alak. Pare talaga oh. Pagkatapos kang pasayahin ng alak, siya pa sisisihin mo. Ano pare, kaya pa ba? Naku, babe, tama na. Ano ba yan? Hindi mo na kaya. Ipapasok na kita sa loob. Uy, papasok na raw sa loob oh. Alam na this, pare. Ay, naku po. Brian, boy, pasensya na. Dadalhin ko na to sa loob si Michael. Lilinisan ko lang para makatulog na. Kayo ba? Uubusin niyo pa ba yan? Naku, daya naman itong si pare oh. Ano pare ngayon, boy? Kaya mo pa ba? Ubusin na natin to. Naman! Ako pa inaamon mo pare. Patataobin natin ang alak na yan. Tulad ng pagpapataob niya kay Michael. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Palaban. O sige, ubusin na natin to. Pasok na muna kami Iwan niyo na lang yan dyan mamaya. Kapag uwi na kayo, ako na yung bahala. Sige lang, huwag mo kaming problemahin. Unahin mo na muna yung baby mo. Basta ba, sa susunod, alagaan mo rin kami ni Eboy, ha? Oo nga naman, Lorraine. Pero ngayon, sige, unahin mo na muna yung baby damulag mo si Michael. Sige pare, bye-bye. Kaya mo na yan. Babe, kumapit ka ng mabuti Ano ba yan? Ang bigat-bigat mo. Konti na lang, babe. Eto na tayo. Ayan. Sige, sandal ka muna dyan. Lilinisan muna kita bago ka matulog. No. Abo. Saglit lang. Huwag mo kong hilahin. Pupunasan lang kita Behave lang. Ayan. Ayan, halika na. Higa ka na dyan. Kiss. Ay, nako, puro kalokohan. Matulog ka na. Sige na. Ay, kapagod. Pakiramdam ko, ang tanda ko na para sa ganito. Parang tama talaga yung mga kaibigan ko. Nagmumukha akong nanay mo sa ganitong pagkakataon Ay, pasalamat ka, mahal kita. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Biro lang. Mga kamorkada, hindi na bago sa akin ang pang-aasar ng mga kaibigan ni Michael na para na raw akong sugar mommy. Madalas kasing ako ang sumasagot sa mga alak at pulutan nila. Ako rin ang tagaluto at taga-asikaso. Aaminin ko nung una, naiinis pa ako at nag-away pa kami ni Michael dahil doon. Pero sa huli, nasanay na lang din ako. Isa pa, may kalakihan din naman kasi talaga ang agwat ng edad namin ni Michael. May mga trip din sila na hindi ko kayang sabayan, tulad nga ng paglalasing, pagdayo sa iba't ibang bahay para lang uminom, magkaraoke hanggang mapaos ang boses. Hindi ko rin alam, sa edad na rin siguro o dahil nagsawa na ako dahil yun ang naging buhay ko nung dumating akong Maynila. Pero syempre, kahit hindi ko na-trip ang mga bagay na to, suportado ko si Michael. Hindi naman kasi ako nagkakaproblema sa kanya tuwing nalalasing o umiinom sila ng tropa niya. Nahihirapan lang akong mag-alaga minsan kapag nagsusuka o nawawalan na siya ng malay sa sobrang kalasingan. Pero maliban dito, wala na akong masasabi pa. Kahit mahirap at nakakapagod, ayos lang. Masaya rin naman ako sa ginagawa ko. Wala na akong pakialam kung sugar mommy ang tingin ng iba. Basta ang mahalaga, ginagawa ko lahat kasi mahal ko si Michael. Sabi nga nila, tinatrabaho ang relasyon para magtagal. Hindi pwedeng puro kilig at lambing lang. Kaya naman yun ang ginagawa ko sa relasyon namin ni Michael. Nag-a-adjust ako sa mga bagay na kailangan at mas pinapalawak ang pangunawa ko. Siguro ganun talaga kapag nahanap mo na yung tamang tao para sa'yo.
Kusa kang kakawala sa sarili mo at malaya mong uunahin ang gusto ng taong mahal mo. Nasa stage pa si Michael at ang mga kaibigan niya na maya't maya halos gustong uminom. Hindi ko naman sila masisisi dahil dumaan din ako sa ganoon dati. At kahit nga tapos na ako, okay lang naman sa aking samahan si Michael kung ito pa rin ang bagay na gusto niya. Cheers sa ating birthday boy Michael. Happy birthday, pare! Happy birthday, pare! Salamat. At syempre, cheers din para sa the best mong girlfriend, si Lorraine. Woohoo! Cheers! Ay nako boy, mukhang away na naman yung sasalubong sa'yo ah. Kanina pa tumatawag syota mo. Sagutin mo na yan bago pa umabot sa alert level 5. Kainis nga eh. Pinapauwi na kasi ako. Alam mo ako, buti na lang yung walang kwenta kong showa naghihihilik na. Walang aawat sa akin ngayon. Saglit nga. Uwi na nga ako. Siguradong hindi ako tatantalo nito eh. Ano naman yan pare? Parang tawag lang, takot ka na. Ano, uwi ka na agad? Hina mo naman eh. Kakaayos lang namin ito pare. Ako namang sagarin ng pasensya. Saka mag-aalas stress na rin eh. At si birthday boy nakakatulog na oh. Paano, una na ako ha. Paring Brian. Paring Michael, happy birthday. Uy, gumising ka. O Lorraine, salamat ha. Batsi na ako. Sige na. Kaya mo ba? Baka mamaya tumumba ka na dyan eh. Kaya. Ako pa ba? O sige, bye-bye. Sa ulitin. Mga pare, bye-bye. Mahal na mahal ko kayo. Mwah. Huy babe. Gising. Huwag ka na dyan sa mesa matulog. Tara na sa loob. Ano ba naman tong pare ko? Ang hihina. Yung isa mahina sa shota. Ito namang isa dito, taob sa alak. Tayo lang natitirang matibay dito, Lorraine eh. Ay tara, ubusin na natin to para masulit ang birthday ng babe mo. Brian, lasing na lasing ka na rin. Mabuti pa siguro umuwi ka na. Nakatulog na rin si Michael dito. Oh. Iaayos ko pa siya para matulog na sa taas. Ako naman hindi pa tapos ang party, pinapauwi mo na ako eh. Mag-party muna tayong dalawa. Ay, Brian, ano bang ginagawa mo? Tumigil ka na. Umuwi ka na. Pagod na rin ako. Gusto ko nang magpahinga. Baka gusto mong magpahinga sa piling ko. Total, tulog naman ang baby Ano mo bang eh. pinagsasabi mo? Tumigil ka na nga. Lumayo ka sa akin. Alam mo, Lorraine, hindi mo na itatanong, mas magaling pa ako dyan kay Michael. Bakit hindi mo subukan na? Kayang-kaya ko rin sabayan lahat ng trip mo. Hindi ako mapapagod. Tumigil ka na, Brian. Hindi ko gusto tong tapas ng dila mo, ha? Nakakabastos ka na. Teka, nakakabastos? O baka naman, nasasarapan ka na sa mga sinasabi ko. Halika na, tulog naman na si Michael eh, kahit saglit lang. Alam mo, hindi ka magsisisi. Sigurado kong hahanap-hanapin mo pagkatapos. Manyak! Manyak ka! Bitawan mo nga ako. Kung hindi sisigaw at magskandalo ako dito para magising yung mga kapitbahay ko. Sinasabi ko sa'yo, ha? Ano ba, huwag ka na magpakipot. Alam ko namang magugustuhan mo rin to eh. Hindi ka pa nagsasawa dyan kay Michael ha? Subukan mo naman ako, sigurado. Sabi! Manyak ka! Ano ba? Michael! Michael, gumising ka! Michael, tulungan mo ako! Si Brian! Michael, gumising ka dyan! Tulong! Sinasabi ko sa'yo kapag hindi ka tumigil sa kulungan ng bagsak mong manyak ka. Bitawan mo nga ako! Sorry Lorraine. Hindi ko sinasadya na, dala lang ako ng alak. Huwag mong sisisihin ang alak sa kamanyakan mo. Ang sabihin mo, manyak ka talaga. Alam mo, walang niya ka eh. Kaibigan mo ang boyfriend ko tapos nagawa mong bastusin ako ng ganon? At may girlfriend ka rin. Ano? Ganyan mo rin bang bastusin si Ara kaya hindi siya sumasama sa mga inuman nyo, ha? Patawarin mo ako, promise. Nadala lang talaga ako ng init ng katawan. Hindi ko intensyong bastusin ka. Maniwala ka sa akin, hindi ko magagawang lokohin ng kaibigan ko. Hindi mo intensyong bastusin ako? Para sabihin ko sa'yo, nagawa mo na. Nabastos mo na akong manyak ka. Tingnan lang natin ang galing mo kapag nalaman ni Michael ang tungkol dito. Lorraine, wag. Parang awa mo no. Wala naman akong ginawa. Nagsisisi na rin ako sa mga nasabi ko. Hindi ko sinasadya, maniwala ka. Parang awa mo na. Huwag mo naman tampalam kay Michael. Ayoko masira kami. Pagkatapos mo akong manyakin? Magmamakaawa ka ngayon? Please naman, Lorraine. Binibiro lang naman kita kanina eh.
Huwag mo namang sirain yung pagkakaibigan namin dahil lang sa mga walang kwenta kong nasabi. Alam mo naman na walang ibang kaibigan si Michael, kami-kami lang. Wala pa noon. Lorraine, parang awa mo na. Kapal na mukha mo, no? Ikaw na nga tong nambastos eh. May gana ka pang magmakaawa. Ay wow, grabe. Hindi ko alam na ganyan kasama at kamanyak ang ugali mo. Alam mo, tandaan mo ha. Huwag na huwag ka nang lalapit sa akin mula ngayon. Tandaan mo yan. Mga kamorkada, gusto ko sanang sabihin kay Michael ang nangyari. Gusto kong isumbong si Brian sa pangmamanyak niya sa akin. Pero hindi ko rin kinaya, lalo na kapag nakikita ko kung gaano kasaya si Michael kapag kasama niya sila. Bago pa man kasi ako dumating sa buhay niya, talagang solid na ang samahan nilang tatlo nila Brian. Kaya kahit na parang nasusuka ko at kumukulo ang dugo ko tuwing nakikita ko si Brian, tinitiis ko na lang, alang-alang kay Michael. Ayoko rin naman kasing maging dahilan para mag-away sila, at isa pa, na ipagtanggol ko rin naman ang sarili ko sa kung anumang balak ni Brian noon. Sa kabila ng nangyari, sinubukan ko pa rin maging kaswal tuwing nasa paligid lang sila Brian. Mahirap, pero baka mas mahirap kasi ang mangyari kapag nagsumbong pa ako kay Michael. Hanggang sa... Hala, nakatulog na pala ako dito sa sopa. Nasaan na kaya si Michael? Tagal naman niyang bumalik. Sino yung nagtatawanan sa labas? Kaya naman pala ang tagal bumalik ni Michael. Kasama na naman niya sina Brian at Eboy. Ay, dito na nga lang ako sa loob. Mabibwisit lang ako dun. Makapag-Facebook na nga lang. Grabe rin talaga ang showtime mo, Michael no? Titignan mong ganun, pero malupit pala sa'yo pagdating sa kama. Sabi naman sa inyo eh. Pati kayo, nagulat sa mga the moves na tinuturo nila rin sa akin, di ba? Ang wild, pare! Hindi ko kinaya. Akala ko wild na yung sa amin ng girlfriend ko eh. Pero mas malala pa pala kayo. Ha? Ako ba yung pinag-uusapan nila? Anong wild? Anong malala? Dami mo nang natutunan kay Lorraine no? Turuan mo naman kami ni Eboy, pare, para ma-enjoy din naman namin ng mga natutunan mo. Grabe. Hindi ko na matandaan sa dami, pare. Noong una, natutuwa pa ako eh. Lagi siyang may bagong alam, bagong pampagana, mga ganon. Pero yung mga sumunod, sa totoo lang, hindi na ako natutuwa eh. Nagpapanggap na lang ako na nag-i-enjoy kahit hindi naman talaga. Si Michael ba talaga yung nagsabi nun? Bakit? Ano, pineke mo? Paano yan, pare? Iba ka talaga, ha? Artista din pala sa kama tong kaibigan natin no? Sa daming beses ko nagawa mga pare. Parang na-master ko na, alam mo yun? Buti nga, hindi talaga nahalata nila rin eh. Alam mo, Lodi ka talaga. Paano kaya pag nalaman niyang pinipike mo lang yung iba habang nag-i-enjoy siya, ha? Siyempre, hindi ko naman nahayaan mangyari yun. Lagot ako pag nagkataon. Hayop kayo. Pare, matanong ko lang. Di ba nagsasawa ka kay Lorraine? Siyempre, konti na lang, wala na sa kalendaryo ang edad nun. Tapos marami diyang mas bata, mas fresh, mas sexy, pare. O talagang malakas pa ang asim niya, ha? Ayop ka talaga. Ayusin mo mga tanong mo, ha? Inaamay yung boses mo, baka maya magising na yun. Sorry na. Ano, sagutin mo na tanong ko. Ano ka ba? Siyempre, minsan nagsasawa na rin ako. At natutukso. Kaya lang, alam niyo naman, sobrang ginagilagi si Lorraine eh. Minsan nga, parang ako na yung nahihiya eh. Pero hindi niya mararamdaman yun. Akala niya, gustong-gusto ko lagi. Iniisip ko na nga lang na kaya siguro parang sabik na sabik sa lalaki dahil lumaki siyang walang tatay. Sobra na kayo? Mga hayop? Manda kayo sa akin.
sinasabi mo, Michael? Sabik ako sa lalaki dahil lumaki akong walang tatay, ha? Sa lahat ng lalaki, sa'yo ko pa narinig yan? Sa'yo pa talaga, ha? Hayop ka! Aray ko! Lorraine, ano ba? Tama na! Ang bababoy nyo? Paano nyo nagagawang pagtawanan ng bagay na yan, ha? Lalo ka na, Michael. Pinagkatiwalaan kita sa lahat. Lahat. Tapos ito pala ang eksena nyo kapag nakatalikod ako? Mga baboy kayo! Mga manyak! Sorry, nagbibiruan lang naman kami. Wala namang ibig sabihin yung mga narinig Biro? mo. Ha? Biro lang para sa'yo yung sinasabi mo, ha? Pwes! Ha? Napakababoy ng mga biro nyo! Para sa akin, may halaga yung bagay na ginagawa nyong biro at pinagtatawanan nyo. Ano ka ba, Lorraine? Huwag ka namang mapikon. Usapang lalaki lang naman to. Isa ka pang manya ka! Anong gusto mong maramdaman ko sa pambabastos nyo, ha? Matuwa ako? Magtatalon sa saya? Na pinagtatawanan at nilalait nyo yung mga bagay na nagagawa ko dahil sa pagmamahal, yun ba? Uy, tama na. Sobra ba akong nagtiwala sa'yo? Kaya hindi ko na malayang pinagmumukha mo na akong tanga, ha? Paano mo nagagawang babuyin ang tiwala ko sa'yo, ha, Michael? Paano? Na kapag nakaharap ka sa akin at magkasama tayo, parang ang bait-bait mo. Tapos kapag nakatalikod na ako, binababoy niyo lang pala ako. Babe naman, maniwala ka. Nagbibiruan lang talaga kami. Kung ano man yung mga narinig mo, lahat yun wala lang. Nakakatuwaan lang kami. Hindi seryoso yung mga sinasabi ko. Alam mo kung anong hindi seryoso? Ha? Ikaw! Nagkamali ako. Akala ko kung ano mang meron tayo, sobrang totoo yun. Kaya lang hindi. Nagkamali pala ako. Ano ka ba? Maniwala ka naman sa akin, babe. Nagbibiruan lang talaga kami. Lorraine, mahal kita, alam mo yan. Pinaramdam ko yan. Tinanggap ko lahat sa'yo, pinagtanggol kita sa pamilya mo tuwing kailangan. Tapos ngayon, sumbatan? Ha? Para mapagtakpan mo ang mga kababuyan na sinabi niyo sa akin? Ang galing mo. Galing mo. Artista ka nga eh. Magsama-sama kayong mga manyak. Teka lang, Lorraine, saan ka pupunta? Pakinggan mo muna ako, Lorraine, sandali lang. Saan pupunta? Kaya mo na muna, pare. Lalamig din ang ulo niyan. Oo nga, huwag mo na abulin. Kasi naman magkukwentuhan pa tayo dun pa sa alam nating mahuhuli tayo. Yan tuloy. Ay. Mga kamorkada, sobra akong nasaktan sa mga narinig kong salita ni Michael sa akin. Hindi ko lubos maisip na magagawa niya akong pag-isipan ng mga ganong bagay. Sobrang laki ng tiwala at pagmamahal ko sa kanya. Akala ko iba siya sa mga lalaking walang ibang alam, kundi init ng katawan at kamanyakan. Pero mukhang maling-mali ako. Sinubukan kong makipaghiwalay kay Michael dahil sa nangyari. Pero nagmakaawa siya at pilit niya akong sinuyo. At tanga na nga siguro kung tanga, pero hindi ko rin natiis at bumalik din ako sa kanya. Uy, babe. Gising na. May lakad pa ako. Dapat na. Magkikita pa kami ng girlfriend ni Brian, si Ara. Di ba sinabi ko na sa'yo kagabi? Nagpapasama siyang bumili ng damit eh. Tsaka ang tagal na rin namin hindi nagkikita. Nga pala. Baka mamaya makikipag-date lang kayo.
Baliw? As if magagawa namin yun sa inyo. Kaming dalawa lang magde-date. Sayang nga eh. Hindi makakasama yung girlfriend ni Eboy. Wala. Alam niyo naman, busy-busy lagi sa jowa yun. Umuwi ka kagad Huwag ka magpamis masyado. Ilang araw na nga tayong magkasama. Miss ka pa dyan? Wala ka bang balak umuwi sa apartment mo? Ayoko. Dito muna ulit ako matutulog ngayon. Iaagahan mo umuwi Ay nako, oo na. O siya, magbibihis na lang ako at alis na rin ako. Behave ka dito Opo babe. Hintayin lang kita makauwi. Oy, Lorraine. Sorry, ang tagal kong umorder ha. Ang haba ng pila eh. Okay lang, ano ka ba? Uy, kamusta na? Grabe, mahigit 1 buwan yata ang lumipas bago ulit tayo nagkita. Oo nga eh, buti na lang talaga pwede ka na ngayon. Nako, wala naman akong ganap sa ngayon eh. Si Michael nga, niloloko ako eh. Baka raw makikipag-date lang tayo. Ganon? Alam mo naman yun, baliw-baliw din yun eh. Si Brian, buti hindi naman naghabol o ano. Hindi na yun maghahabol. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mag-away ba kayo ngayon? Lorraine. Sorry kung nagsinungaling ako ha. Ang totoo kasi niyan, hindi naman talaga ako magpapasama sa'yo bumili ng damit. Sinabi ko lang yun para makapagpaalam ka kay Michael. Ha? Teka. Sorry, naguguluhan ako. Ano bang meron? Break na kasi kami ni Brian. Ha? Seryoso ba yan? Oo eh. Hindi ko na kasi kaya yung mga ginagawa niya. Hala. Naku, sorry. Hindi ko alam na may ganyan. Hindi, okay lang. Ano ka ba? Wala pa rin naman kasi talagang ibang nakakaalam. Tsaka 1 linggo pa lang mula nang maghiwalay kami. Ano bang nangyari? Kaka 2 years niyo lang, di ba? Oo. Pero kasi alam mo yun, hindi ko na kaya yung ginagawa niya eh. Kaya nga tinawagan din agad kita. Gusto ko rin kasing malaman mo kung ano yung dahilan. Para makapag-isip-isip ka rin. Anong ibig mong sabihin? Aksidente ko lang tong nakita sa phone ni Brian nung nakaraan na lasing siya. Pagbukas ko ng phone niya, yung group chat nilang 3 nila Michael at Iboy ang bumungad sa akin. Tignan mo. Naku, Diyos ko, ano ba yun? Anong ginagawa ng mga pictures ko dyan? Nagsisend sila sa group chat na to ng mga pictures nating 3. Ikaw, ako, at yung girlfriend ni Iboy. Pero sa ating 3, ikaw yung may pinakamaraming kuha dito. Video pa nga yung iba eh. Ito, nagbibihis ka. Ito, tulog ka pa sa kama. Ito, nasa motel yata kayo ni Michael. Mga hayop sila! Binababoy nila tayo, Lorraine. Ginagawa nila tayong katatawanan. Parang bagay lang tayo na nilalaro nila. Humanda sa akin si Michael, hayop siya. Michael! Oh, babe, diyan ka na pala. Teka, ano mayroon? Hayop ka! Hayop ka! Teka lang, ano ba? Lorraine! Ano ba problema mo? Ba't bigla-bigla ka nang sumusugod ng ganyan? Okay naman tayo kanina. Ang problema ko, ha? Ang problema ko yung kamanyakan mo! Yung kababuyan mo! Yung kabastusan mo! Yan ang problema ko, hayop ka! Hindi kita maintindihan. Ano bang pinagsasabi mo? Ito! Ha? Itong hayop na kababuyan yung magkakaibigan. Ano? Ha? Masaya kayong babuyin kami, ha? Masaya ba? Ha? Ha? Biro lang ulit yon, ha? Joke lang, ha? Ano ba? Saan mo ba nakuha yan, ha? Importante pa ba yon, ha? Hayop ka! Napakawalang hiya mong baboy ka! Baboy ka! Arigo! Hoy, tumigil ka nga. Nasasaktan na ako, ha? Ano ba? Huminahon ka muna! Yan ang problema sa'yo, hindi ka marunong makinig eh. Ano pang kailangan kong pakinggan, ha? Ano pa? Kitang-kita na kung paano mo ako ginagawang katatawanan. Minahal naman kita, nirespeto kita, pero ano to? Bakit mo ako ginaganito? Anong kasalanan ko sa'yo, ha? Ano? Kaming 3 lang naman yan eh. Ano mo masama doon?
Usapan lang yan ng mga lalaking magkakaibigan. Bakit ba masyadong big deal sa'yo? Masama? Ha? Bakit big deal? Naririnig mo ba yung sarili mo, ha? Naririnig mo ba? Katawan ko yun, Michael. Katawan ko yun. Katawan ko na walang damit yung ibinabalandra mo sa group chat nyo. Pinagtatawanan nyo, nilalait nyo, tapos ano? Wala lang sa'yo yun, ha? Wala lang yun? Wala ka bang respeto sa akin, ha? Kaya mo ako ginaganito? Ni katiting na respeto ba? Wala ka? Sorry. Mahal mo ba talaga ako? Ha? Mahal mo ba ako? Oo, mahal kita. Sorry. Sorry kung nagawa ko yun. Sabi kasi nila, Brian, kami-kami lang naman na makakita mo. Kayo-kayo lang. Kayo-kayo lang ang ano. Manyak din yung Brian na yun eh. Alam mo ba ha? Nung birthday mo, muntik nang kung anong gawin niya sa akin. Tapos ganun pala yung ginagawa niyo sa GC niyo. Mga hayop kayo. O, diba? Di ka makasagot? Walang iya ka eh. Alam mo, hindi na ako naniniwala sa pagmamahal mo. Kasi kung mahal mo ko, dapat rerespetuhin mo ko. At kayo na mga kaibigan mo, ha? Lahat kayo wala nun. Kaya huwag na kayo umasa na may respeto at magmamahal sa inyo ng totoo. Kasi pinababoy nyo kami. Ang bababoy nyo. Umalis ka dyan. Umalis ka na dito, huwag naman ganito. Umalis ka na. Magpapaliwanag ako. Umalis ka na sabi. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito sa apartment ko. Umalis ka na. Tama na. Pinagtitingin na tayo ng mga tao. Ano ba na rin? Marunong ka palang mahiya, ha? Sana iniisip mo rin muna yan bago mo ginawa ang kamanyakan mo. Hayop ka! Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Tandaan mo yan! Mga kamorkada, hindi ko inakalang sa ganito kami babagsak ni Michael. Ilang buwan lang ang nakakaraan, sobrang laki ng pagmamahal ko sa kanya at naniniwala akong siya na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Pero maling-mali pala ako. Sobrang sakit. Mas gugustuhin ko pang lokohin na lang niya ako kesa babuyin ng ganon. Sinasabihan kami ng iba na ipabarangay sila sa ginawa nila sa amin. Pero pare-pareho kami nila Ara na ayaw na ng gulo. Tuluyan na lang akong lumayo. Lumipat ako sa apartment sa may bandang Parañaque. Ang hirap pero susubukan kong magsimula ulit ng mag-isa. Sana sa lahat ng kapwa ko babae, piliin natin yung pagmamahal na may kasamang respeto. Salamat sa oras at pagkakataon na ibinigay nyo sa kwento ko mga kamorkada. Sana ay patuloy lang na maghatid ng mga kwento ng pag-ibig ang inyong programa. Nagpapasalamat, Lorraine. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Biro lang.